Ako si Private First Class Vanessa Joy Malag Pataksil Yalani, 97949 Infantry, Philippine Army. Ako ang Assistant Training NCO ng 6th Field Artillery Battalion dito sa may awang 6th Infantry Division. So, nag-start ang journey ko na sa pagiging sundalo. May nakita kasi ako habang nagtatrabaho ako sa Mang Inasal bilang manager. So, manager ako bago ako naging sundalo. May mga pumasok doon, mga lalaki na sundalo, kasama yung mga pulis. May mga dala-dala silang bag na yung malalaki, yung pang 7 days. Tapos, kumakain sila doon. Ang ganda ng usapan nila. Parang ganito, pumunta kami sa ganitong lugar, na-encounter kami sa ganito, nakilala namin si ganito. Tapos lumapit sa akin yung isa. Sabi niya, "Ma'am, gusto mo ba magsundalo?" Sabi niya. Tapos sabi ko, "Bakit hindi?" Sabi ko ganun. Sabi niya sa akin, "Ma'am, baka hindi mo kaya kasi maputi ka. Mas maganda ka, ma'am, mahaba yung buhok mo." Kasi mahaba pa yung buhok ko dati hanggang bewang. Sabi niya, "Baka hindi mo kaya, ma'am." Sabi niya, "Pero try mo." Sabi niya, "Hindi. Kaya ko yan." Sabi ko sa kanya. So, nag-register ako online dito sa may Aro Luzon pa yon, Facebook. Nag-register ako. Gantay ako, 1 month. Walang nagre-reply sa akin. 2 months, wala pa rin nagre-reply sa akin. Kasagsagan kasi yun ng COVID. So, naglakas loob ako, pumunta ako ng Fort Bonifacio. Kasagsagan ng COVID, ang pamasahe pa noon, 3,500 one way. So, ang pera ko lang dati, 6,000. Pagpunta ko doon, takot na takot pa akong bumili ng pagkain. Nag-antay pa ako doon sa may labas ng Bonifacio. Kahit bumili ng tubig, takot ako. Kasi baka hindi na magkasya yung pamasahe ko pabalik. So, nag-exam ako, ganyan. Nag-antay ako. 1 week, 2 weeks, hanggang umabot na ng 2 buwan. Wala pa rin, wala nang reply. Hanggang nag 3 months na. Doon, lumabas yung result. Andun yung pangalan ko. Di, sobrang saya ko na nun. After nun, may mga nag-open na ng mga quota dyan sa Star Division. Try ako. Hindi ako natawagan. Sa Tarlac, nag-try din ako. Hindi na naman ako natawagan. Nag-try ako dito sa may Palayan, Nueva Ecija. Hindi na naman ako natawagan. So sabi ko, lakas loob na naman ako. Munta ako dun. Madaling araw, alas 4, nakapila na ako dun sa North Gate. Ngayon, pagpunta ko dun, mga alas 5, sabi, hiwalay yung graduate at hindi nakagraduate. Hiniwalay naman. Di pagkatapos no, na-interview kaming mga graduate. Maya-maya, andyan na yung KM. Pinasakay kami. Siyempre, pag aplikante ka, pasakayin ka ng KM, feeling mo, pasado ka na. Magsusundalo ka na. Ang tingin ko dati sa sundalo, di ko man alam na meron palang artillery, may mechanized, may kung ano-anong unit dyan. Ang alam ko lang, infantry. Kasi ang tatay ko, infantry lang. Pagpasok namin doon, dumiretso kami doon sa sa making of battle na nakasulat doon. Pinababa kami doon, exam na naman. Kung nagtataka ako, bakit may exam na naman? 2 beses na exam yun. Alis na sana ako. Nga lang, may sundalo doon lumapit sa akin. Nilakihan man ako ng mata. Wala akong magawa. Umupo na lang ako, nag-exam ako. Pagkatingin ko doon sa test paper ko, malabo. So, bala na si Batman. Exam na lang dito. Is 1 to 100 man yun. Exam na lang ako, bahala na si Batman kung pumasa o hindi. Di pagkatapos bumalik na ako ng Baguio, nagtrabaho na naman ako. After mga 2 weeks, naglabas na yung result, andun yung pangalan ko. So, dumire-diretso na yun. Tuloy-tuloy na. Dire-diretso na yun, sir. Pero yung father mo, sundalo? Yes, infantry. Kaya ang alam ko sa sundalo, infantry lang. Walang artillery, walang mechanized, walang airborne, wala. Infantry lang alam ko, sir. Pero never mo pinangarap na magsundalo noon. Kasi sundalo father mo. Yes, sir. Hindi ko talaga pinangarap, sir. Ang pangarap ko dati, maging manager. Nakamit ko naman. Na-challenge lang ako, sir. Parang challenge ako dun sa customer namin dati. Na parang sabi niya, parang hindi man niya sinabi, parang pinamukha niya lang na, hindi mo kaya kasi babae ka. Hindi mo kaya magsundalo. Doon ko pininob na, hindi porke babae ako, hindi ko kaya yung trabaho niyo. Doon ko pininob na babae ako at kaya ko yung trabaho ninyong pang lalaki. Pero ano yung buhay mo noon? Kasi ikaw ay pinanganak sa? Pinanganak ako sa Benguet, sir. Baguio. Pinanganak ako na lahat, nabibigay.
Trabaho ko, aircon. Trabaho ko, ako yung nag-uutos. Ganun, sir. So, ang transition nun, pag lipat ko ng army, biglang, ugs, ito na. Anong father mo enlisted o Enlisted siya, sir. pero anong tribo mo talaga? Igorot ako, sir. Mula pagkabata hanggang sa nag-graduate ka, doon ka na talaga na Yes, sa Baguio na talaga ako nun, sir. Kaya hindi ako sanay, sir, sa trabaho na pang sundalo talaga, sir. Yung talaga mabibigat. mm, Doon lang ako, na-challenge ako, sir. Na kaya, yun nga, sa family mo, ikaw lang ba ang sundalo o merong mga nauna, sir, mga pinsan ko. PMA sila, sir. PMH? Yes, sir. Yun talaga yung gusto nila. Ako yung naligaw ng landas. Pero, kasi ako lang yung nag-manager. Lahat sila nagsundalo. Kasi graduate ka na. Graduate ako ng management, sir, sa University of Baguio. So after that, wala sa linya sa Wala, sir. Pero lately din, parang calling na rin, sir, ba? Mm. Calling na, dito ka. Sundalo ka. Ganun, sir. Parang ang kuan mo din, no? Yung hindi ka, paano mo sinabi sa parents mo na magsundalo ka rin? Hindi nila alam, sir. Oh. Hindi nila alam na nag-apply ako ng army. Nalaman lang nila intact. May intact na ako. Nagulat yung nanay ko eh. Nagsabi ako, ma, may intact na ako dito. Bigyan niyo ako ng ganitong damit. Tataka yung nanay ko, bakit? Anong gagawin mo dyan? Magsusundalo ako. Sabi ko, pasado ako, bagi-intact na ako. Sabi ng nanay ko, kaya mo ba? Sabi niya, hindi ka nga naaarawan, takot ka nga maarawan, bakit ka magsusundalo? Sabi niya, hindi, kaya ko. Sabi ko, hindi ako uuwi dyan na hindi ako naka-uniform. Sabi ko, yun, yung sunod na uwi ko, naka-uniform na ako, kalbo na ako. Yung itim-itim ko na. Bakit tinago mo, bakit ayaw mo ipaalam noon? Kasi, Gusto kong masurprise din yung tatay ko. Kasi yung tatay ko, may mga kapatid yun na na sundalo din. Tapos yung anak nila, yun, nag-PMA, nagsundalo. Tapos yung tatay ko, parang pag nakikita ko, pag nag-uusap sila, parang, ano ba siya? Ay, sana ako din. Ganon. Kasi may kasunod ako, lalaki. Dapat siya ang magsusundalo, pero parang ayaw niya talaga. Kahit anong pilitin namin, ayaw niya talaga. So, syempre, bilang panganay, parang gusto ko na rin eh. Sige, ako na. panganay ka. Yes, Ilan kayo magkapatid? 3. Hindi mo rin naranasan yung buhay mahirap, siyempre. Sundalo yung father mo, di ba? Opo. Anong hanap buhay ng mother mo? Si mother ko, businesswoman yun. Kahit anong business ang palaguin niya. So, hindi mo in-expect din na sa kabila ng lahat, manager ka. Nagtagal ka rin sa manager. Yes, sir. 3 years, 9 months. Din ako na nag-manager bago ako nagsundalo. Pero bakit ganun na lang kadali ang decision making mo na sundalo? Calling na rin siguro yun, sir. Yun nga, yung parang calling na rin eh. Kasi nung una, parang na-challenge lang ako. Pero lately, parang nahanap ko na, sir eh. Parang hindi na ako makatulog na, ay, kailangan ko talaga to. Kailangan ko ma-fulfill to. Parang naging dream ko na rin siya. Dream ko na isuot yung uniform nila na patig. Dream ko na makita nila ako na, ay, babae, sundalo. Kaya nila. Nakakabilib, parang ganun ba? So, pinilit mong tinago lang muna. Tinago ko muna, sir. Sinurprise ko na lang sila. Kasi alam ko, sir, pag nalaman ng tatay ko, pipigilan niya ako. Kasi mahirap, sir eh. Sinasabi niyo rin niya, mahirap. Mahirap ang buhay ng sundalo, ganito, ganyan. Pag uuwi, pagod, tulog ka agad. Ganun yung buhay ng tatay ko. So, minsan nagagalit ako sa kanya, uuwi ka na nga sa amin, tulog ka pa. Ngayon, na-realize ko, nung ako na yung nakaranas, dun ko na naintindihan, kaya pala. Kaya pala pag uuwi yung tatay ko galing ng kampo, tulog. Kasi bumabawi ng lakas. Kasi ako mismo, naranasan ko. Pag uwi ako sa bahay, tulog ako. Kasi doon ako bumabawi. Kasi pag nasa trabaho ka, syempre pag sundalo, 24 hours man yun. Kahit kalagitnaan ng tulog mo, kung kailangan ka nila, gisingin ka nila. Ganun man yun. Ikwento mo daw yung kuan kasi napaka kakaiba yung story mo. Yung ano ba, wala kang
kakilala talaga nung nag-apply ka, paano ko mag-apply, may nag-guide ba sa'yo doon para siguro kung may nakikinig na mga kabataan, ma-inspired sila sa'yo, yung parang Nung nag-apply ako, wala. Lakasan lang talaga ng loob. Kasi may mga nakikita ko sa Facebook. Ganun, tanong-tanong sila. Saan ba dito yung open? Ganyan-ganyan. Sige, puntahan. Puntahan na lang. Doon na lang kami magkakilala. Ay, member ka ng ganitong GC sa sa Facebook. Oo, member din ako. Ito ganyan. Doon na lang kami nagkakilala. sundalo na maliban sa father mo doon sa mga recruitment center, wala. Wala. Kasi nung nag-apply ako, retired na ang tatay ko. Retired na silang lahat. Ako lang yung enlisted. Yung dalawang pinsan ko naman, officer kasi yun. So, hindi rin ako nagsabi sa kanila kasi baka sabihin man nila na ay, natanggap yan kasi officer, may backer yan. Hindi na ako nagsabi sa kanila. So, nakapasok ako na talagang sarili lang talaga. Yun yung may pagmamalaki ko talaga na, ay, pumunta ako dito, nagutom ako, nagbilad ako sa araw para lang makapasok ako. Ganun, sir. Walang nasasayangan kasi maputi ka eh. Hindi, ano na to Siyempre, ma-amaze din yung mga kasamahan mo doon na bakit magsundalo ka pa na ganyan-ganyan. Wala namang mga ganun na. Wala naman, sir. Meron yung sasabi nila, bakit? Pero ako kasi talaga, pag sinabi kong gusto ko na talaga. Di bali nang mangitim ka dyan, di bali nang makalbo ka dyan, di bali nang magkaroon ka ng peklat dyan. Basta gusto ko. Papatunayan ko na kaya ko. Ganun ako, sir. Pag sinabi kong, ay, gusto ko to, tutuparin ko to. Di bali nang kung ano man mangyari. Basta matupad. Ganun ako, sir. Ilang taon ka nung sinubukan mo ng Ay, borderline na ako nun, sir. 24. Late na ako nag-apply, sir. 24. So, isang beses lang. Isang beses lang talaga, sir. God's will na rin siguro, sir. Yung dumire-diretso. Wala talaga akong kakilala, sir. Hindi ko nga alam na may artillery pala, sir. Dumiretso na lang talaga. So, nung pagka-graduate mo, Pagka-graduate ko ng college, bari hindi, sa sundalo na-assign ka kaagad sa unang unit mo na. 9 Fab. Unang assign namin sa 9 Fab, binaba kami dito sa may sa Awang. Pero ang unang nag-receive sa amin, 6 Fab, kasi pakalat-kalat kami doon na late yung namin, yung sundo. So dito muna kami sa 6 Fab. Tapos nung nasundo na kami, ang sabi pa naman sa amin, welcome to the dying land. Siyempre, pag sinabing Mindanao yan, yung mga news, yung bomba, patayan, Mindanao. Kinabahan talaga ako. Tapos nung pagpunta na namin dun sa may Pigkalagan, alas 12 na yon yung bang ng Muslim, yung mga magdasal-dasal na sila, yung sa nila, yung simbahan nila, yung maingay. Yan na, pagkarinig ko yung kinabahan na ako, kasi akala ko may gera na ba. Abang talaga, dun sa may labas ng sa may petan ng sasakyan, dun talaga yung mata ko, anong mangyayari, makaabot kaya ako dun ng buhay. Pero bahala na si Batman, ito yung pinili ko eh. Ganoon ako, sir. Hanggang sa nalipat ako dito sa 6 Pub. Pero yung support ng parents mo na alam nilang ma-assign ka ng... Kasi tanggap naman na nila, di ba? Yes, sir. Nasundalo ka na graduate ka na, di ba? Nung nalaman nila na Mindanao, syempre parang takot din sila. Kasi pag nasa Luzon ka, kasi iba yung tingin mo talaga sa Mindanao. Pag Mindanao, magulo, gera, ganyan. Yung mga magulang ko sabi, hindi ba pwedeng na dito ka na lang sa Luzon? Sabi ganyan. Pagpa-assign ka na lang dito sa Luzon, yun yung laging sinasabi sa akin. Tapos sabi ko man sa kanila, hindi man pwedeng ganun na mamili ako kung saan ako ma-assign. Kung ma-assign man ako sa Mindanao, doon man yung final destination ko, doon man ako malagutan ng hininga. Ganun talaga. Ganun ang trabaho ng sundalo. Hindi ako pwedeng maghindi. Hindi ako pwedeng mag-inarte. Kasi yun yung pinili ko. Wala kasi sa looks mo na ganun kakatapang eh. Pero bakit ganun kuwan palagi? Kumbaga matapang sa mga desisyon o hindi ka takot sa kuwan? Straightforward kasi ako, sir. Kasi mahirap pag pabago-bago ka ng decision ba, baka doon ka pa magkamali. So kung ano yung pinili mo, doon ka na lang, sir. Suportahan mo na lang yun. Whatever happens, do or die, talagang diretso na lang. Walang nang lingon-lingon. Baka pag lumingon ka pa, may mangyari pa sa'yo. Wala na. Kaya mas maganda pag may decision ka talaga, diretsuhin mo na lang talaga. Ganun ako, sir. Ano yung naging mundo mo na isang... Kasi
Tagalog talaga nun, di ba? Yes, sir. Malusog ka Ilocano. Oh, yes, First sir. time mo umapak sa Mindanao, Yes, sir. lalo na dito sa Mm-mm. Maguindanao. Alam mo, Cotabato. Yes, sir. Parang ano, sir ba? Ano yung impression mo na parang Para akong ano, sir, para akong alien. Noong unang tapak ko dito, para akong alien kasi nagasalita sila. Mix-mix man. May Bisaya, may Ilonggo, may Maguindanaon. Pag nag-uusap sila, lalo na pag jeep, ganun ako. Feeling ko may gagawin na silang masama kasi hindi ko maintindihan. Pero lately man, sir, talagang kailangan mong aralin kung ano yung kultura nila, yung language nila. Kailangan mo talagang aralin para hindi ka talaga mawala. Lately, na-adapt ko naman na kahit nga yung tono ng pananalita ko ngayon. Na-adapt ko na sa sa Ilonggo o Bisaya. ganun ba? Kasi nagtagal ka na. Nakailang years ka na. 3 years. May mga salita ka lang natutunan din ko. Yes, sir. Konti lang. Nakakaintindi na ako, pero hindi yung fluent na dire-diretso na malalim. Pero kung yung dahan-dahan na makaintindi na ako, nakakapagsalita na rin ako. Pero pag yung talagang conversation na pang matagalan, suko na ako, magtagalog na lang ako. Kasi baka may masabi ako na hindi pala ganun yung meaning. Mamaya magkamali pala ako ng meaning. Di nagkaroon pa ng conflict. So, Tagalog na lang. Pero pag medyo, medyo gamay na kwentuhan, okay lang. Nakakapag-cope up naman ako. Hindi ka ba nahirapan dito sa pagsusundalo? Lalo na sa katulad mo na galing sa ibang lugar, malalayo. Hindi naman. Kasi pagka-assign ko dito sa 6 very, naman sila, welcoming man sila, willing sila na magturo, lalo na yung mga senior ko. Willing sila na i-guide ka, ay ganito yung gagawin mo, wag ka munang pupunta sa ganito kasi red area yan. Dito ka muna, aralin mo yung ganitong salita, wag ka muna magdamit ng ganito. Pero naman sila, pero cooperative naman sila sa akin, na alam nila, ay galing to ng Luzon. So kailangan muna to, mapagsabihan muna. Kung kailangan dito ka muna. Ganun man, sir. Ganun kasi dito sa 6 hindi ka nila hahayaan, sir ba? Kailangan, kung kailangan kanilang pagalitan ka talaga nila para lang matuto ka. Ganun yun dito, sir. At super thankful naman ako na ganun sila sa akin dito. Okay, ito naman tayo sa kuhan. Ano yung pinaka karanasan mo talaga dito sa kuhan? Kasi alam ko meron kang karanasan dito na kuhan. Ang pinaka-unforgettable dito siguro yung sa squad challenge na. Ito kasi nangyari to 2023. September 28 to sa Mekiamba, Sarangani. So, ilang kami participants? Nasa more than 15 participants kami. Aakyat kami ng bundok. May target 1, 2, 3 doon. So, pag pagpaplat yan, mani na lang yan sa artillery. Madali lang magplat yan, kahit anong location yan. So, aakyat kami ng bundok. Kami ang last na i-release. So, nung pagka-release sa amin ng 3:00 ng madaling araw, naabutan pa namin yung unang na-release, yung number 1, sa taas na mismo ng bundok. So, pag artillery kasi magaling yan magplat, magaling humanap yan ng daan. Papunta na kami ng target to nun. Sabi ng officer ko, si Sir Egos, dito tayo daan, shortcut. Kasi dito yung mas malapit, papunta ng target 2, sabi niya. E di yung dinaanan namin, nagtaka kami. Kasi kami na yung leading eh. Yung dinaanan namin, bakit yung damo nakatumba na? Tapos may mga pinaglutuan na ng noodles, meron na doon. So nagtaka kami. So dire-diretso pa rin kami. Bali, ang linya namin noon, ako, tapos yung 2 senior ko sa likod. Ako yung nauna na naglakad. Dahil sabi man nila, bago kami umakyat doon, wag na kami mag-insert magazine kasi nga baka magkaroon ng misencounter. So, pabanjing-banjing ako doon, lakad ako doon kasi piling ko walang kalaban. Dire-diretso lang. Maya-maya, may pumutok doon sa likod namin. Sa likod ko. So, ang ending, ako na nasa harap, bigla akong napunta sa likod. So, yung 2 kasama ko, natumba na. Sabi naman ng isang kasama ko, akala namin na lang yun, na parte lang yun ng challenge. So, dahil hindi kami nag-insert magazine, ang sinabi lang namin, bang, 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 bang. Yun lang yung sinabi namin. Di, after nun, nagsabi na yung senior ko, si Sir Villota na may tama ako, sabi niya.
Ano sir? Sabi ko, may tama ako, sabi niya. Tapos sabi naman nung isang senior ko, si Sir Obisido, lipat kami doon sa may sa may bangin. Di paglipat namin doon, hindi ko man alam na talagang bitay talaga siya. Pababa yung bangin. Clip. Clip talaga siya na yung combat namin, ang tinatapakan na lang doon yung sanga na, ganyan na lang, kanipis. Yung inaanohan namin doon. Tapos sabi nung kasama ko, may tama daw siya. So, sumigaw ako. Sabi ko, sir, may tama na si sir. Yun yung sabi ko kasi hindi ko na masigaw yung pangalan niya. Sir, may tama na si sir. Tapos sabi nung officer ko, sigurado ka ba? Sabi niya. Sabi ko, yes sir. Sabi ko. Di nakita ko yung kasama namin na wounded. Nakatayo na lang talaga siya. Tapos yung pants niya, basa na. So nilapitan ko siya. Hinawakan ko yung singit niya na lang. Pagka ganun ko, sir, with blood. Sabi ko sa kanya. With blood, sir. Sabi ko. Inuhubaran ko na siya ng sinturon. Sabi ko, sir, ibaba mo na kasi tignan ko kung saan yung tama mo, sir. Ibaba mo na. Sabi ko sa kanya. Ayaw niya. Siguro nahihiya siya sa akin kasi babae man ako tapos sa senior ko man tapos lalaki pa. Nahihiya talaga siya. Ako man, pinipilit ko talaga. Binaba ko na yung zipper niya, yung botones niya. Ayaw niya talaga. Nag-resist talaga siya na ayaw niya. Sige sir, antayin natin yung yung kabatch ko, si PFC Bilog. Ngayon sir, pagbaba ni PFC Bilog, yun yung nagbaba ng pantalon niya, yun yung unang nag-apply sa kanya ng 20K. Ako man, tumaas na ako dun, bit-bit ko lahat ng baril nila sir, 4 na R4, tapos 2, yung lalagyan ng bala, kabigat nun. Tinaas ko na lang doon sir, tapos inantay ko sila. Pag akyat ni Sir Bilog, ni Sir Bilyota, sabi naman ni Lieutenant Egos, check mo, i-monitor mo hanggang makababa tayo. Sabi ko man kay sir, wala ka sir, kahit ayaw mong ibababa sa akin yung pantalon mo, makikita ko pa rin yan. Sabi ko sa kanya. So huwag ka mag-alala sir kasi wala man akong pakialam kung anong tinatago mo. Ang importante lang sa akin, makita ko kung saan yung sugat mo sir para malapatan natin ng tama, ma-stop yung bleeding. Sabi ko sa kanya. Wala na siyang nagawa, pikit mata na lang siguro siya sir kahit nahihiya siya sa akin. Tinignan ko yung sugat niya. Pagtingin ko sir, yung legs niya, through and through, 2. Tagusan yung, niya sir, yung tama niya. Kasi yun sir, ang natapakan niya ay landmine na gawa ng kalaban. Pagtapak niyang ganun, sumabog. Tapos, hindi pa ako makaintindi nun ng, sir, Bisaya yata yun o Ilonggo. Ang sabi nung kalaban nun, kuhaon ng pusil. So, kuhaon ng pusil. Sabi nila, ako naman, ano daw? Ganun, hindi ko maintindihan talaga. Doon na lang ako sa gilid. Maya-maya, nagkaroon na ng volume pa rin palitan na ng putok. Tapos sumigaw na naman yung sa kabila. Ang sabi nila, parehas lang pobre 38 IB. Sabi nila, hindi man kami 38 IB, pub man kami. Pero kahit pub kami, napatunayan namin na kaya namin lumaban na parang infantry kasi na-defend namin kung saan kami nakastay. Tapos after nun, di na itaas na siya. Na-encounter kami 8:00. Hindi rin makadating kaagad yung mga yung reinforcement, sir, kasi taas yun eh. Kung makarating man sila, sir, siguro baka maubusan na ng dugo yung kasama namin. 8:00 kami na-encounter. So, pagbaba namin ng bundok, 4:00 na. So, 8 ng umaga. 4:00 na ng hapon, sir. So, na-encounter kami 8:00 ng umaga, nakababa kami 4:00 na ng hapon, sir. Tapos pagbaba namin, andun na, nag-aantay na yung commanding officer namin, sir, si Sir Albesa, before. Andun na siya, nag-aantay na siya, lahat na andun na. Yung helicopter, andun na yung ambulance, nag-antay na sila doon sa baba. Tapos pagbaba namin, hindi pala nila alam na may nangyari na encounter dun sa taas. Ang akala lang nila, nagkamali lang ng putok. Parang may nakalabit lang siguro. Hindi nila alam. Doon pa sa taas, nagpapalitan na kami ng putok doon. Kasama namin yung second mechanized. Kung hindi siguro sumunod yung second mechanized doon, napulbos na siguro kami doon. Kasi kailangan pang umakyat nung kasama kong babae, si Corporal Magalona, doon sa pinakataas pa ulit para sabihin doon sa mechanized na nabangga na yung FAB. Kailangan na namin ng tulong. Kasi yung ibang kasama namin na dehydrate na rin, kulang na ng tubig. Pero kahit ganun, lumalaban pa rin sir ba? Nakikipagpalitan pa rin ng putok. So pagbaba ng mechanized, doon na, nag-volume pa rin na doon sir. Nakasuporta na. Nakasuporta na sir. Kaya kung hindi sila bumaba, pulbos kami doon sir.
Kasi unang-una, walang insert magazine yung ano nyo. Wala, sir. Hindi nagsabi na mag-insert magazine. Ang instruction sa amin bago kami magtaas, wag mag-insert magazine kasi baka magkaroon ng misencounter kasi marami nang nauna. Kasi nga, challenge siya, di ba? Yes, sir. Ang ano lang, kami lang yung sinabihan, sir, na wag na mag-insert ng magazine. Sa lahat ng participants, kami lang din yung nabangga doon. Kami pa ang last na-release. Wow. Kasingit pa rin yung kalaban, no? Yes, parang ang nangyari doon, sir, habang may ano pala kami, habang may challenge doon sa baba, squad challenge, may nag-ooperate sa pinakataas ng bundok. So parang bumaba yung kalaban. Tapos hindi rin nila alam na doon kami dadaan. Parang nagulat sila, nagulat din kami. Kasi ang expected namin, na-recon na. Okay na yung ano, yung pag squad challenge namin, okay na. Yun pala, sir, may bumaba pala na kalaban galing sa taas ng bundok. So nagkabulagaan lang, sir. Para yung nangyari kay Sir Villota na nakatapak siya ng ano, ng landmine, triggering device lang nila yun, sir. Kasi doon pa nila yung harboring nila. Kasi 10 meters lang, sir, eh. Mula dito, 10 meters, baba ka, doon na yung ano, harboring site nila. So, hindi siya kita kasi may mga ano doon, puno ng saging. Puno ng saging. Tapos after yun, baba na, doon na pala yung kampo ng kalaban. Kung dinerecho pa namin yun, wala na eh. Mapulbos na kami. Napumutan na kami doon. Unang encounter mo yon. Yes, sir. Live encounter yon na, kuhan. Yes, sir. Yun yung unang binyag ko talaga na hindi ko talaga ina-expect, sir, na may encounter talaga ako doon. Hindi ka natak. Para sa sarili ko, sir, hindi ako natakot para sa akin. Natakot ako doon sa kasama ko na wounded. Kasi yung kasama ko, may pamilya, may anak. Paano pag namatay yun, kawawa yung pamilya niya? Maliliit pa yung anak niya. Yun yung takot ko dun, sir, eh. Kasi ang sabi sa akin, i-monitor ko pababa. So, ang goal ko dun, kailangan yung kasama ko, buhay siya hanggang makababa kami ng bundok. Kahit anong nang mangyari dyan, mapilayan na ako dyan, okay lang. Basta yung kasama ko na wounded, may ibaba ko yun na ligtas. Yun yung goal ko nung na-encounter kami, sir. So, yung takot ko, wala sa akin. Hindi para sa akin yung takot ko. Yung takot ko para sa kanya. Na baka hindi ko siya may ibaba na ligtas. Hindi namin siya may ibaba na ligtas. Kasi yung ibang teammate mo sa squad, kumbaga, inarap nila yung kuhan, yung kalaban. Yes, sir. Talagang andun na, pagod, gutom, yung uhaw, andun na talaga. Parang do or die na lang kami. So, anong oras kayo na kuhan doon, nakaalis talaga? Sa encounter site, sir, nakaalis 8, mga 9, sir. 9 pababa na kami doon. Tapos alas 2 doon na kami na doon na parang nag-meet na kami ng mga scout ranger. Doon na sila nag-assist sa amin pababa. Alas 4 nakababa na kami ng bundok. Ano yung naging result noon? Ano yung nakita doon sa... Lumaban doon din ba ang kalaban? Yes, sir, nagkaroon doon ng firefight, sir, mga 15 minutes. Yun na siguro yung pinakamahabang 15 minutes ng buhay ko, yung 15 minutes, siguro mga 8 hours na ang sa akin nun, sir, eh. Kasi pag nandun ka na pala, sir, sa encounter, ang tagal. Ang tagal ng 15 minutes. Di ba, pag sa atin kasi, pag ganito lang, ang bilis na lang 15 minutes. Pero pag nandun ka na kasi, sir, sobrang tagal. Ano ba to? Matatapos pa ba to? Makakababa pa ba tayo dito? Ganun, sir, eh. Ganun yung experience ko doon. Ganun yung pakiramdam. Ilan ang wounded? Sa amin, sa isa. Si Sir Villota lang. Yung nakatapak ng landmine. Sa kalaban, hindi namin ma-identify, sir. Pero yung isang kasama ko, si Corporal Magalona, nakita niya ang isang sekretary yata ng CTG doon. Nakita niya talaga. Nakita niya as per, sa description niya, nag-match naman. Ano yung na-encounter niyo doon? CTG, sir. CTG? Mm-mm. Ano yung CTG? Communist Terrorist Group, sir. NPA, di ba? Yes, sir. NPA. More or less kaya,